Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Today, usapang very real at very important sa atin ng mga domestic helper dito sa Singapore. Paano nga ba mapanatili ang good relationship with your employer? Kasi, to be honest, kapag maayos ang relationship sa employer, mas gumagaan ang trabaho, mas less stress at mas peaceful ang working environment. So let's talk about the things that can really help you build a healthy and respectful relationship with your employer habang nagtatrabaho ka abroad. Everything starts with respect. Yung approach mo araw-araw, yung tono ng boses mo, yung pakikisama, lahat yan may epekto sa vibe sa bahay. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan sobrang friendly, basta respectful and polite ka. Kapag ganyan yung energy mo, magre-reflect din yan sa treatment ng employer sa'yo. Clear communication. Communication ang pinaka-foundation ng good relationship. Hindi kailangan malalim ang English, ang importante, klaro ka at mahinahon. Kung may instructions na hindi mo naintindihan, ask. Kung may bago sa schedule, confirm. Kung may gusto silang i-adjust, pakinggan muna. Basta be open and transparent. Mas smooth ang trabaho kapag walang hula-hula. Kasama na dito yung usapang pagkain. Isa sa pinaka-common na issue dito sa Singapore. Minsan kulang ang food, minsan hindi enough ang allowance, minsan hindi ka nakakabusog. Normal yan, pero hindi ibig sabihin titiisin mo lang. Hindi siya complaining, basic communication siya. Pwede mo sabihin ng respectful at simple. Ma'am, sir, okay lang po ba mag-request ng kunting dagdag sa pagkain kasi minsan po hindi sapat for the whole day. Most of the time, hindi aware ang employer na kulang na pala para sa'yo. Hindi nila nararamdaman yung gutom mo, kaya kailangan mo talagang i-open ng maayos. At ito ang mahalaga, hindi solution ang mag-run away agad-agad kapag may misunderstanding or discomfort. Lalo na kung communication issue lang. Hindi niya masosolve yung root cause. Mas safe, mas mature, mas professional pa rin yung kausapin muna sila ng mahinahon, explain at bigyan ng chance na i-correct ang situation. Madami talagang bagay na naayos lang with proper communication. Do your best but know your limits. Gusto syempre natin gawin ang trabaho ng maayos. Kapag nakikita ng employer na maingat ka, consistent ka at may initiative ka, mas nagiging positive ang tingin nila. Pero tandaan din may limits ka. Kung sobra na sa capacity mo, pwede mo sabihin ng maayos. Hindi kailangan tiisin ng tahimik para lang okay lahat. Better na calmly ka magsabi kaysa ma-burn out. Number 4, stay professional. Friendly is okay, pero huwag mawawala yung professionalism. Ayusin mo pa rin ang time management, hygiene, attitude at boundaries. Kapag professional ka sa kilos at salita, mas nagiging smooth ang relationship. May respect on both sides. Manage your personal issue wisely. Normal magka-problema, homesick, pagod, stress. Lahat yan part ng buhay OFW.
Pero as much as possible, huwag natin dalhin ang mabibigat na emotions sa trabaho. Take a moment, compose yourself, and kung kailangan magsabi sa employer, do it in a calm and proper way. Right timing plus right tone equals mas madaling maintindihan. Number 6, learn their preferences. Lahat ng bagay dito may sariling sistema. May sobrang particular sa paglilinis, may specific sa cooking, may iba naman sa schedule. Kapag nakapag-observe ka na at alam mo na ang gusto nila, mas mabilis ang flow ng araw mo at less correction. This show efforts and adaptability. Malaking points yan sa employers. Number 7, respect their privacy. Sobrang important sa Singapore households ang privacy. Yung mga gamit nila, conversations, visitors, schedules, huwag panghimasukan. Kung may dapat i-report, sabihin mo. Pero huwag i-share sa labas ang mga personal nila kahit kanino. Trust is everything. Number 8, control your emotions. May days na nakakainit ng ulo, may days na nakaka-frustrate. Normal yan, tao lang tayo. Pero huwag basta mag-react agad. Kapag mainit ang ulo nila, huwag sabayan. Kung kailangan mo kausapin sila, piliin mo yung tamang oras, yung kalmado na lahat. Emotional intelligence is a huge life skill dito. Number 9, represent yourself well. Consistency is key. Kung maayos ka sa oras, sa gawa, sa attitude, sa hygiene, at sa professionalism, lumalabas ka as a dependable and trustworthy worker. Kapag naramdaman nila na safe ang bahay at pamilya nila with you, mas nagiging warm and kind din sila sa'yo. Appreciation goes a long way. Small words like thank you or I appreciate it, nakakalambot ng puso yan. Hindi kailangan every time pero once in a while, show gratitude. It builds a nicer environment. Good energy attracts good energy. Take care of yourself. Kung healthy ka physically and mentally, mas magaan ang araw mo, mas smooth ang mood, mas maganda ang performance. Pahinga kapag may chance, kain ng tama at alagaan ang sarili kasi hindi mo pwedeng bigyan ang ibang tao ng peace kung ikaw mismo empty na. Number 12, be honest. Honesty builds trust faster than anything. Kung may mali, sabihin. Kung may nasira, sabihin. Kung may hindi nagawa, sabihin. Mas importante sa maraming employers ang honesty kaysa perfection. Number 13, choose peace. Hindi lahat ng bagay kailangan sabayan. Hindi lahat kailangan pagsabihan agad. Minsan, choosing peace is the smartest move. Silent maturity is power and it helps keep a calm, respectful relationship. So, ayun guys, keeping a good relationship with your employer is a daily process. Hindi kailangan maging perfect, hindi kailangan sobrang close. Ang importante may respeto, communication, honesty, professionalism, at kalmado na pakikisama. Kapag maayos ang relationship,
mas gumagaan ang trabaho, mas less stress, at mas masaya ang stay mo dito sa Singapore. If you found this helpful, like and follow for more tips and life content. Stay safe, stay strong, and stay positive always.